Hello mga bata! Magandang araw! Nandito na ang ating aralin sa MTB, MLE para sa ikapito at ikawalong linggo. Ang ating aralin ay paggamit ng pang-abay, pamaraan, panlunan, pamanahon. Ako si Miss Edsy, ang gurong makakasama ninyo para sa talakayan. Halina't simulan na natin. Natututuhan ang paggamit ng pang-abay na ipaliliwanag ang kahulugan ng mga uri ng pang-abay. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pang-abay? Ang pang-abay ay ang mga salitang naglalarawan ng pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Upang lalo nating maintindihan, narito ang ilang mga halimbawa. Taimtim na nagdarasal si Ron. Ang pang-abay sa pangungusap ay taimtim. Inilalarawan nito kung paano nagdarasal si Ron. Inilalarawan ang salitang nagdarasal. Sunod na halimbawa. Sadyang malusog ang kanyang katawan. Ang pang-abay sa pangungusap ay sadyang. Inilalarawan nito ang salitang malusog. Ang malusog ay isang halimbawa ng pang-uri. Sobrang bilis tumakbo ni Kidlat. Ang pang-abay sa pangungusap ay sobrang. Inilalarawan nito kung gaano ang bilis ng takbo ni Kidlat. Inilalarawan ang salitang pang-abay na bilis. Magsasayaw kami sa programa sa Lunes. Ang pang-abay sa pangungusap ay sa Lunes. Sinasabi nito kung kailan gaganapin ang kilos na magsasayaw. Ang salitang magsasayaw ay isang halimbawa ng pandiwa. Narito ang isa pang halimbawa. Kumuha ako ng gulay sa hardin. Ang pang-abay sa pangungusap ay sa hardin. Inilalarawan nito kung saan kinuha ang mga gulay. Inilalarawan ang salitang kumuha na pandiwa. Ngayon ay atin nang pag-aralan ang mga uri ng pang-abay. Una, pang-abay na panlunan. Ito ay salitang naglalarawan kung saan ginagawa o gagawin ang kilos. Ito ay sumasagot sa tanong na saan. Narito ang mga halimbawa ng pang-abay na panlunan. Ano nga ulit ang tanong na dapat nating tandaan? Tama! Saan? Halimbawa, sa bahay, sa palengke, sa paaralan, sa ilog. Ngayon ay gamitin natin ang mga sumusunod sa pangungusap. Narito na ang unang halimbawa. Ang mga bata ay naliligo sa ilog. Ano ang pang-abay na panlunan sa pangungusap? Magaling! Sa ilog. Sinasagot nito ang tanong na saan? Pangalawang halimbawa, si nanay ay nagpunta sa palengke. Ano ang pang-abay na panlunan sa pangungusap? Tama, sa palengke. Sinasagot ang tanong na saan nagpunta si nanay? Ang sagot sa palengke. Pangatlong halimbawa, ang bola ay gumulong sa ilalim ng mesa. Ano nga ang pang-abay na panlunan sa pangungusap? Mahusay, sa ilalim ng mesa. Ulit, sinasagot ang tanong na saan. Ang susunod nating halimbawa o uri ng pang-abay ay pang-abay na pamanahon.
Ito ay nagsasaad kung kailan naganap, nagaganap o magaganap ang kilos o pandiwa. Ito ay sumasagot sa tanong na kailan. Narito ang mga halimbawa ng pang-abay na pamanahon. Ano nga ulit ang tanong na dapat nating tandaan dito? Tama, kailan. Narito ang mga halimbawa. Bukas, ngayon, kahapon, kaninang umaga, mamayang umaga, sa Lunes, sa isang araw, araw-araw. Gamitin naman natin ang mga ito sa pangungusap. Unang halimbawa. Pupunta sa dagat si Ana mamayang hapon. Ano ang pang-abay na pamanahon sa pangungusap? Tama, mamayang hapon. Sinasagot nito ang tanong na kailan. Pangalawang halimbawa. Bukas kami magsisimba. Kailan magsisimba? Magaling! Bukas. Ito ay ang pang-abay na pamanahon sa pangungusap. Umalis si nanay kaninang umaga. Kailan umalis si nanay? Mahusay. Kaninang umaga. Ito ang pang-abay na pamanahon sa pangungusap. Dumako naman tayo sa panghuling uri ng pang-abay. Ito ay ang pang-abay na pamaraan. Naglalarawan sa paraan ng paggalaw o pagkilos ng isang tao, bagay o hayop. Sinasagot nito ang tanong na paano. Narito ang mga salita o halimbawa ng pang-abay na pamaraan. Ang tatandaan nating tanong dito ay magaling. Paano? Narito na ang mga halimbawa. Mabilis, sadya, masyado, dahan-dahan, talaga. Gamitin naman natin ang mga pang-abay na pamaraan sa pangungusap. Unang halimbawa. Ang manggang tinda nila ay masyadong maasim. Ang pang-abay na pamaraan sa pangungusap ay magaling, masyadong. Inilalarawan nito ang salitang maasim. Sunod na halimbawa. Dahan-dahan siyang pumanhik sa hagdan. Paano siya pumanhik sa hagdan? Tama, dahan-dahan. Ito ang pang-abay na pamaraan sa pangungusap. At ang huli, talagang mabagal maglakad si Pagong. Ano ang pang-abay na pamaraan sa pangungusap? Tama, talagang. Inilalarawan nito ang pang-abay na mabagal. Dumako na tayo sa mga pagsasanay. Panuto. Tukuyin ang pang-abay na ginamit sa pangungusap at sabihin kung anong uri ito ng pang-abay. Ito ba ay pamaraan, panlunan o pamanahon? Una, nag-aaral kami ng mabuti araw-araw. Ang pang-abay sa pangungusap ay tama, araw-araw. Anong uri ng pang-abay ito? Magaling, pamanahon. Pangalawang halimbawa, si Noah ay namasyal sa probinsya. Ano ang pang-abay sa pangungusap? Sa probinsya. Ang uri ng pang-abay ay panlunan. Mahusay. Pangatlong bilang. Magaling kumanta ang aking kapatid. Ang pang-abay sa pangungusap ay magaling.
At anong uri ng pang-abay ito? Pamaraan. Mahusay. Pang-apat, ang mga bata ay nag-aaral sa mga kabahayan ngayon. Ang pang-abay sa pangungusap ay ngayon. Ang uri ng pang-abay ay pamanahon. Panlima, huling bilang. Si Rian ay mahusay gumuhit. Ano ang pang-abay sa pangungusap? Mahusay. Ano namang uri ng pang-abay ito? Tama, pamaraan. Binabati ko kayo mga bata sapagkat naintindihan nyo na ang ating aralin. Ngayon ay dumako na tayo sa pagtataya. Tukuyin ang uri ng pang-abay sa bawat salitang may salungguhit. Isulat ang PL kung panlunan, PH kung pamanahon, at PM kung pamaraan. Unang bilang, lumipat ang pamilyang Cruz sa Quezon City. Ang sagot ay PL. Pangalawa, tahimik ang hikbi ng bata. Ang sagot ay PM. Pangatlo, malamig ang hangin sa ilalim ng puno. Ang sagot, PL. Pangapat, ang aming pamilya ay namamalagi sa probinsya tuwing bakasyon. Ang sagot ay PH. At panlima, mamamasyal kami sa Star City sa susunod na buwan. Ang sagot ay PH. At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito. Binabati ko kayo mga bata. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!